Masamang amo. Xiao, tinanggal ka sa trabaho. Gumuhit ng bilog para sa iyong sumpa. Narinig kong ang iyong mga hiling ay talagang epektibo. Humihiling ako sa iyo. Gawin mong walang anak at apo ang aking amo. Huwag na sanang makabangon pa. Itinali ko ang aking listahan ng mga hiling sa puno ng mga hiling. Hindi ko akalain na sa gabing iyon ay mangarap ako ng isang puno na nagmumurang sa akin. Gisingin mo ako. Tingnan mo kung saan ka nagtuturo. Mabilis, alisin mo ang karayom para sa akin. Ikaw, isang walang silbing doktor. Nagmura ang puno sa akin. Sobrang hindi ka panipaniwala ng panaginip. Mga talulot. Anong nangyari? Diyos ko, ano ito? Itaga ang karayom. Ang panaginip kagabi. Yung puno. Diyos, pasensya na, Diyos. Hindi ko sinasadya na saksakin ka. Pwede bang pakawalan mo ako? Pakiusap, please. Handa akong maging alipin mo para magbayad ng utang. Nagkamali ako. Pasensya na. Nasaan ako? Saan ang puno? Ang gwapo. Sawa ka na ba? Parang yung boses sa panaginip. Baka naman. Ako yung punong iyon. Agad tanggalin mo ang karayom. Pati galit ang gwapo pa rin. Bingi ba? Maling doktor. CJ. Sige, aalis na ako. Tumigil ka dyan. Tulong. Naging espiritu na ang matandang puno. Lumabas ka. Isang maliit na pintuan lang. At iniisip pang makahadlang sa akin. Paano nakarating pa ang matandang espiritu na ito sa bahay namin? Anong pangalan mo? Anong ginagawa mo? Matutulungan kitang matupad ang tatlong hiling mo. Hindi na. Sapat na ang buhay ko. Wala na akong hiling. Ano ba talaga ang pangalan mo? Xiao. Kung tatawagin kita ng 3 beses, sasagot ka ba? Hindi ko kaya. Tumahimik ka. Hindi ba araw-araw kang inaalipin ng dati mong boss? Sinasabi pa niyang puro kalokohan ang laman ng utak mo. Pinag-o-overtime ka pero walang bayad. Pinapadala ka pa sa trabaho tuwing linggo. Matutulungan kitang turuan siya ng leksyon. Hindi ba lagi kang ginugulo nung pangit na lalaki na may exhibitionist na ugali? Lagi kang sinisilipan, di ba? Mapapabayad ko rin siya sa ginawa niya. Maaari kitang bigyan ng trabaho na may buwanang sahod na 500,000. May weekends na walang pasok. Walang overtime. May libreng pagkain at tirahan. Paano kung lokohin mo ako? Maaari mo akong patuloy na saktan. Gamitin ang karayom. Madali lang ang mga hinihingi ko. Hayaan mong lumapit ako sa iyo ng kaunti. Kaunting-kaunti lang. Walang magiging epekto sa iyo. Sige na. Tandaan mo ang pangalan ko. Ang pangalan ko ay Cha Ling Chen. Bilisan mo. Hayaan mong makita ng boss kung masungit ang iyong galing. Imaginasyong larawan. Dapat si Charlene Chen ay magpapasiklab sa isang iglap. Yung masungit kong boss, mapapahiya hanggang mamatay. Pero pagdating sa lugar, mag-report ka na agad.
Ito ba ang sinasabi mong makakapagpahirap sa kanya hanggang mamatay? Hindi ko rin inasahan na ganito ang mangyayari. Bakit parang nahihilo ako? Anong nangyari sa'yo? Tumahimik ka. Mabilis, tumahimik ka. Sobrang sakit. Yung ipinangako mo sa akin. Ano pa ang kaya mong gawin ng mag-isa? At talagang magagawa mo? Sigurado akong walang problema sa trabaho. Makakatiwala pa ba ako sa'yo? Naman. Bukas ng umaga, pumunta ka sa kumpanya Giki para mag-apply. Pasensya na. Wala kaming natanggap na abiso ng interview mula sa'yo. Tis Ling Chen. Sino ang nagmura sa akin? Sumpa sa matandang punong espiritu. Tingnan mo kung paano kita ayusin pagbalik ko. Nandito na ako. Ano na ang nangyari sa trabaho ko? Ay naku, may konting ugnayan ako sa kanilang vice-presidente. Kahapon gabi, balak ko sanang ipaalam sa kanya sa panaginip. Bukas ko na ibubukas ang pinto sa likod para sa'yo. Di ko inasahan na masyadong mahuhumaling sa panonood ng serye, kaya nakalimutan ko. Pasensya na talaga. Anong, muling naging matanda na puno, uhaw na uhaw. Tunay na ang malakas na leon ay natatalo ng aso. Ang mandalupang dragon ay nilalaro ng hipon. Huwag mag-alala, may sorpresa ako mamaya sa'yo. Sa tingin ko, yung pilit mong pagpapatunay sa sarili mong kakayahan ay sobrang hindi kailangang. Alam ko na ang katotohanan na ikaw ay walang silbi. Ay malinaw na sa akin. Talagang hindi mo na kailangang palalimin pa ang pagkakakilala na iyon. Sabi ko sa'yo, Shixiao. Sa totoong buhay, hindi mo man lang maabot ang daliri ko. Magpapakita yung kakaibang lalaki na yun. Tingnan mo kung paano ko siya aayusin. Narito na. Hihi. Bansa, batang babae. Ipakikita ko sa'yo ang isang magandang bagay. Hihi. Zhaling Chen. Halika na. Tuloy lang. Ipakita mo sa akin. Kailangan mo bang sumayaw para sa mga batang babae? Shixiao, CJ. Saktan mo siya. Saktan mo ng mabuti. Huwag gumamit ng bato. Ano ang gagawin kung mamatay siya? Hindi ba pwede na hindi siya patayin habang andyan ka? Hindi ka ba engkanto? Hindi ba pwedeng kainin siya pagkatapos? Mukhang matapang ka, ah. Natakot ka sa kanya at parang umiiyak na parang asong ulol. Sabihin na lang na duwag ka. Naisip mo pang patayin siya. Paano mo nagagawa na maging matatag at duwag? Wala ka bang split personality? Ang dami ng sinasabi mo ah. Maaari na ba akong umalis? Umalis ka, gago. Dito ka na lang sa presinto. Sinasabi mo, ikaw isang engkanto. Bakit mas sumusunod ka sa batas kaysa sa akin na tao? Marahil dahil, ang mundong ito ay hindi rin isang disyerto. At hindi rin isang lugar na labas sa batas, di ba? Hindi ba't ikaw ay isang alien? Talaga bang wala kang naaalala? Huwag mo akong kausapin ng ganyan. Dahil magdududa ako na ako'y may sakit sa pag-iisip. Hindi ba't ikaw? Talaga. Sa mundo ng mga biktima, ako na lang ang may alaala. Dalhin mo ako pabalik sa likod ng bundok. Ibaon mo ako sa lupa. Malapit na akong mawala ng pag-asa. Sixiao, hindi mo naman balak na samantalahin ang sitwasyon. At saktan pa ako, di ba? Hindi ka masyadong tumpak sa iyong mga salita. Dapat mong sabihin na nais kong samantalahin ang kahinaan ng iba. Samantalahin ang iyong sakit para kunin ang iyong buhay. Ikaw na masamang babae na may pusong ahas. Kung wala na akong buhay, tingnan mo kung makakaligtas ka pa. Anong ibig mong sabihin? Tinatawag kita ng 3 beses. Nangako ka na.
Ikaw na ang aking tao. Ay, kung ganito na nga. Sira na natin. Sasakyan kita, ipagtatanggol kita. Sa susunod na buhay, huwag na nating maging isang pamilya na nagmamahalan at nagtutulungan. Maaari kitang bigyan ng sulat na utang na 5 milyon. Basta't iligtas mo ako. Bibigyan kita ng 5 milyong cash. Hindi ako naniniwala sa'yo. Maliban kung makakapagbigay ka sa akin ng 5 piso ngayon. Dahil pareho tayong ese. Kaya't dapat alagaan ko ang sarili ko. Naisip ko ng mabuti. Medyo okay ka naman. Kahit nakapikit, matanggap ko na rin. Pupunta na ako. Hindi pa rin ba? Si Ben Chongling Chen ay may utang na 5 milyong cash. Babalik sa napiling araw. Kitang-kita na wala kang edukasyon. Hindi ka marunong kahit magsulat ng promissory note. Mali ang format. Wala pang petsa. Sigurado ka bang gusto mong isulat ko ng buo? Sandali. Anong panulat ang ginamit mo? Ginamit mo pa talaga ang Comas Blue ko sa pagsusulat. Ang tanga-tanga mo talaga. Alam mo ba kung ano yon? Iyon ay pangkulay ng itlog. Hindi matanggal. Alam ko na. Lagyan ng tatak ang karne ng baboy. Ganito ang pangkulay. Ah! Huwag mag-alala. Huwag mag-alala, siguradong makukuha mo ang 5 milyong ito. Siguradong darating ito sa iyong mga kamay. Sino bang magtitiwala sa'yo? Maghukay ng butas at ilibing ang lupa. Bilangin ng 1, 2, 3, 4, 5. Manahimik ka na lang. Mukhang magugustuhan ito ng tatay. Noong kolehiyo, classmate ko silang dalawa. Minsan ay matindi ang paghabol ni Chu Sheng sa akin. Ako'y maliit pero gusto kita. Sumama ka sa akin. Sang-ayon si Xiao na makipag-ugnayan sa kanya. Haha. Hihe. Malalampasan na tayo sa oras. Basta mapapayag mo si Xiao na maging girlfriend mo. Matapos kong talikuran siya ng labis, saka ako papayag na makasama ka. CJ, deal. Ako ang nagtalikod sa'yo. Lalaki kang walang kwenta. Talagang nakakadiri ka. Xiao, ang tagal na nating hindi nagkita. Tawagin mo akong Xiao. Xiao, bakit ganito pa rin ang ugali mo? Siguro wala pang lalaking gustong tumanggap sa'yo, no? O baka hindi ka pa rin nagsasawa kay Chu Sheng. Kayong dalawa, mga irresponsableng magkasintahan. Maghihiwalay na kayo ng tuluyan. Huwag ka nang lumabas at magdumi pa sa lipunan. Swerteng super towel. Ang sama ng pakiramdam. Nakasalubong ko ang magjowa. Swerte sa supermarket. Ano ba ang dahilan kung bakit ako bumalik noong nakaraang beses? Mga magulang, bumalik na ako. Swerte sa supermarket. Anong nangyari? Bakit ko nakalimutan? Matagal nang pumanaw ang mga magulang. Maliit. Kumain tayo ng manok mamaya. Gagamitin ang sabaw ng manok para sa iyong maliit na wonton. Haha. Paano magiging kumpleto ang sabaw ng manok kung wala ang ginawa kong flaky bread? Sobrang baliw ko na talaga. Mama at papa, hindi ba't okay naman ito? Paano ko maisip na wala na ang mga magulang ko? Napakakakaiba. Sige na, hindi ko naisipin. Xiao, nandito na ako. Sino ito? Bakit parang may mga petal na nahuhulog sa buong katawan? Saan galing ang baliw na ito? Si Raulo. Xiao, ganito ka lang ba nakatingin?
Kailangan mo siyang disiplinahin. Xiao, wag mo akong sabihan. Ito ang boyfriend na hinanap mo para sa akin. Anong maganda sa kanya? Hindi siya. Talagang hindi siya. Kahit na hindi ninyo ako gusto, hindi ninyo rin siya gusto. Sabi pa nga, kailangan ng boyfriend ko ay isang taong magaling. Medyo gwapo pa nga siya. Kung may problema, dito lang ako. Huwag galawin ang aso ko. May hidwaan ba kayong dalawa? Hindi ko sinasabi. Matanda na kayo. Bakit hindi nyo kayang ayusin ang mga bagay-bagay? Kailangan pang ilabas ang galit sa aso. Anong mukha nyo para maging amo niya? Lumabas ka dyan at magsalita. Kung may problema, ayusin mo ng pribado. Huwag mong galitin ang yellow. Bakit lagi kang nakikipag-ugnayan sa akin? Ako ba ang nangulit sa'yo? Malinaw na ikaw ang unang nanligaw sa akin. Ikaw ang unang gumamit ng karayom sa akin. Pasensya na ako. Pwede bang lumayo ka sa akin? Hindi pwedeng. Maliban na lang kung tuluyang akong maging tao. Paano ka magiging ganap na tao? Kukunin ko lang ang eka mo. Kahit papaano, nailigtas ko ang buhay mo. Inilibing kita sa lupa. Kaya dahan-dahan lang akong humihigop. Humigop ng isang hininga. Sa paglipas ng panahon, siguro magiging maayos na. Maaari na akong maging tao. Bakit kailangan pang sa akin humigop? Dahil ikaw ang nagbigay sa akin ng anyo. Nasa tahimik akong lugar lang dati. Ikaw ang lumapit at walang dahilan na tinusok ako ng karayom. Talaga bang wala kang naaalala? May dapat ba akong alalahanin? O baka nagkakilala tayo dati? Hindi, imposibleng nagkakilala tayo. Bakit mo ako tinatanong ng ganito? Gusto ko lang siguraduhin kung ako ba ay isang espesyal na kaso. Sige na. Nandito lang ako para tumingin. Uwi na ako. Dito ka lang sa lupa. Magpakatatag ka muna bago lumabas. Nasaan ang binata? Naku. Nakalimutan kong ipaalam kay mama. May kailangan siyang asikasuhin, umalis na siya. Nanay, tutulungan kitang magdala ng pagkain. Nanay, allergic ako sa cilantro. Kumain ka na lang ng hita ng manok. Tapos na maligo ang nakababatang kapatid mo. Hayaan mo siyang matulog sa iyo ngayon. Dati, hindi ko pinapayagang matulog si Dahong sa akin. Bakit parang napakaod ng buong araw na ito? Matulog na tayo. Hindi pwede. Kailangan kong hanapin si Chaling Shen. Kakausapin ko siya. Dapat may alam siya. Chaling Chen. Chaling Chen. Tumigil. Tumigil ka. Ano ba talaga ang alam mo? Ano ang nangyari sa mga magulang ko? Tanungin mo ako tungkol sa mga magulang mo. Hindi mo ba napapansin na may mali sa lahat dito? Halos sumayad na ang buwan sa mukha ko. Normal lang ba to? Hindi normal ah. Pero napansin mo, mas hindi normal ito kaysa sa buwan na kasing laki nito. Nagsasalita ka ba ng tongue twister? Sigurado ka bang gusto mong malaman? Sige na, sabihin mo na, tatay. Bigas. Tanungin mo lang. Lahat tayo ay mga nagbabayad na manlalaro. Boss J. Magsalita ka naman. Alam ko na lahat kahit na ganoon. Bakit nandito pa rin si Xiao sa parehong mapa? Nag-spend din ba siya ng 1 milyon? Kahit na maliit ang customer mo. Pasensya na rin sa'yo. Hindi sapat ang detalye sa mga magulang mo. Hindi ito perpekto. Pasensya na. Nakalimutan ko na nandito ka pa sa mundo ng espasyo at oras.
Magulo ang mga alaala. Gagawin ko ng manok na may hita si Little tonight. Tatay at nanay, bumalik kayo, okay. Tindahan ng panahon at espasyo. Totoo ba ang mga nakasulat sa flyer? Siyempre. Medyo mahal lang ang presyo. Ito ang lahat ng ipon ko. Bibili lang ako ng pinakapinapahalagahan kong oras sa buhay ko. Deal. Siguro nagkabug dahil nag-overlap ang mapa. Hindi mo na kailangang magising ng maaga, Ginoot Sao. Hindi rin naman naalis ang alaala mo. Palagi ring lumalabas ang mga tao sa paningin ni Miss Xiao dito. Kalituhan sa alaala. Kasalanan nito ng maliit naming tindahan. Dapat sana pagkatapos ninyong dalawa lumabas sa mapa, ay maibabalik na ang inyong mga alaala. Hindi namin nagawa ng maayos. Bakit nagkaroon ng ganitong malaking pagkukulang? Yung 1 milyong ito, parang pakiramdam ko ay naskam ako. Ang hinihingi ko ay, panganib, pantasya, romansa at pag-iisa. Tanong ko lang pagkatapos akong ma-inject, at nahampas ng ihi ng aso. Ano ang nakatugon sa aking mga hinihingi? Una sa lahat, pakikipagsapalaran at pantasya. Ginawa kitang isang puno na nagkaroon ng kamalayan. Isang marangal na puno na may sariling isipan. Sa mapa ng oras at espasyo na ito, nakita mo ang lahat ng pagbabago sa lupang ito sa paglipas ng panahon. Sabihin mo, hindi ba ito sapat na pakikipagsapalaran? At hindi ba ito sapat na pantastiko? Nasaan ang romansa? Huwag mong sabihing nag-ayos ka ng ganitong babae para dito. Para lang makuha ang bilang ng romansa. Ako ang bilang. Ano ang susunod na gagawin? Kailangan niyong magpatuloy kahit na mahirap. Sundin ang kwentong ibinigay ko sa inyo. Kung hindi, hindi kayo makakalabas sa mapa na ito. Ayon sa base na pagsasama, talagang kayo ay nakatakdang magkapareha. Hindi ba't dapat ninyong samantalahin ang pagkakataong ito? Naway magtagumpay kayo. Kapag si Ginoong Cha ay tuluyan ng naging tao, at si Miss Shik Xiao ay gumaling sa kanyang depresyon, makakalabas na kayo mula rito. At mayroon pang, huwag mag-alala. Walang gulo sa labas ng mundo kahit wala kayo. Hindi ito magiging magulo. Huwag kang umalis. Bumalik ka. May mga tanong pa akong gustong itanong sa iyo. Kapag lumabas ako, tiyak na ipapaalam ko na siya inalugi. Manggaganso. Walang konsensya na negosyante. Bakit ang hirap-hirap sa virtual na mundo? Shik Xiao. Uminom na naman ng ihi ng aso mo sa akin. Siguro, sa tingin niya, maganda ang lupa mo dito. Ako ay isang punong espiritu na libu-libong taon na. Hindi ito banyo ng aso mo. Sige na, sige na. Pumasok ka muna. Nagluto ang nanay ko ng itlog. Para matahimik ka. Ay naku, dumating na ang binata. Tamang-tama. Kakagawa lang ng itlog na may pulang asukal. Kumain ka na. Salamat, tita. Huwag mong isipin na dahil sa gwapo ka, makukuha mo ang anak kong babae. Sinasabi ko sa'yo, kung gusto mong pakasalan si Xiao, kailangan ng 5 milyong yuan na dote. Kahit 1 sentimo, hindi pwede. Tatay, anong sinasabi mo? Kaming dalawa ay, mga kaibigan lang. Mga kaibigan lang ba ang kayang yakapin ka araw-araw? Kahapon sa bakuran, nakita ko na. Siyang sumisipsip ng dugo ko, okay ba? Tio, ibibigay ko ang dote. Huwag nang sabihin ang 5 milyon. Walang problema kahit 50 milyon. Totoo. Basta't mayroon na siyang 5 milyong utang sa braso niya.
Walang problema, babayaran ko na kasama ang interes. Ano ang ibig mong sabihin sa regalo sa kasal? Hindi ba't ito ay para makakain sa bahay niyo? Tunay na magaling ang pagluluto ni Tia. Bumalik na si Xiao. Halika, uminom ng sabaw ng manok. Paano pwedeng hindi samahan ng malutong na puto na inihurno ko? Bumalik na si Xiao. Halika, uminom ng sabaw ng manok. Paano pwedeng hindi samahan ng malutong na puto na inihurno ko? Bumalik na si Xiao. Halika't uminom ng sabaw ng manok. Paano magiging kumpleto ang sabaw ng manok kung wala ang mga lutong roti na ginawa ko? Napansin mo rin. Malapit nang bumagsak ang sistema. Paulit-ulit ang kwento. Ulit-ulit ang mga tauhan. Kung ganito ang mangyayari, mamamatay tayong lahat dito sa pagkakatulog. Ano ang gagawin natin? Ayaw kong lumabas. Gusto kong makasama ang mga magulang ko. Ginoong Tia, Miss Shai. Masama na, tuluyang bumagsak ang sistema. Anong ibig sabihin nito? Nagtagpo na ang temporal na kopya at ang totoong mundo. Nagulo na. Saan na ang mga magulang ko? Saan na ang kumpanya ko? Ginoong Tia, halos naubos na ng vice-presidente ang kumpanya mo. Akala ng mga magulang mo na nawawala ka. Nakapag-ulat na sila sa pulis. Ako, ano na ang nangyari sa akin sa totoong buhay? Ayan, Gil. Shai, nakahiga ka sa ospital ng 6 na buwan. Sinabi ng doktor na ikaw ay nasa koma dulot ng matinding depresyon. Kung hindi ka pa magigising, aalisin na ang tubo mo. Xiao. Kailangan nating lumabas. Ayokong iwan ang mga magulang ko. Peke lang sila. Pero tayo, totoo. Labas na. Sasamahan kita. Magsasama tayong mabuhay ng maayos. CJ, lalabas tayo. Gusto nang umalis. Kailangang tapusin ang huling kwento. Si Ginoong Tia ay ganap ng naging tao. Si Qiangi, siya ay tuluyan ng nakalabas sa anino ng depresyon. Ang susi sa pagtatapos ng kwento ay, dapat ay kusa ni Emme. Siya na ibigay ang Enki kay General Tia. Talaga. Kailangan pang sumipsip. Halos wala na akong Enki. Kung sisipsip pa ako, magiging mumina ako. May iba bang paraan? Ayaw ko nang sumipsip ng Enki niya. Wala. Ito ay nakatakdang sistema. Kailangan lamang na si Miss Shi ay kusang loob na magbigay. Tanging si Ginoong Tia lamang ang makakaalis ng tuluyan mula sa puno. Si Miss Shi ay makakapagpawala rin ng kanyang pagnanasa. Gusto kong bumalik at makipagpaalam sa mga magulang ko bago umalis. CJ, sasamahan kita pabalik. Ma, aalis na ako. Alagaan mo ang sarili mo. Maliit na bata, mabait ka. Laging kasama mo si Mama. Tara na. Kung hindi tayo aalis ngayon, hindi na tayo makakaalis. Bilisan mo. Malapit nang sumabog ang sistema. Mabilis ang labanan at tapusin. Si Xiao. Magkikita tayo sa totoong mundo. Nagising na. Si Xiao, tama. Malubhang depresyon na may kasamang matinding anemia. Nakatulog ng 3 araw. Nagising ka na rin. Kailan ako makakalabas ng ospital? Bakit nandyan ka pa? Paano mo ako natagpuan? Lumabas ka na muna. CJ, huwag kang lumapit. Hindi ako iyong bag. Xiao. Bakit hindi ka magpakatino? Sa totoong mundo, hindi ako nag-aaksaya ng oras. Ako ang chairman ng Che Group. 28 taong gulang na ako. Walang asawa at walang bisyo. Bakit ka nandito? Hindi ba't may utang pa akong 5 milyon sa'yo? Uuna na ako. Pupunta ako para sunduin ka paglabas mo. Xiao. Ang tagal na nating hindi nagkita. Ano nang ginagawa mo rito?
Pumunta ako para magpa-opera ng Almoranas. Si Xiao Xiao. Bakit hindi mo ako hinintay? Sino ito? Ako ang boyfriend ni Xiao Xiao. Naway gumaling ka na agad. Umalis na kami. Anong balak mo? Sino ang girlfriend mo? Sinisiyasat ko siya. Hindi ba't nagtaksil siya sa'yo? Nandito ako para ipagtanggol ka. Ang gwapo ko kasi. Siguradong nahihiya siya. Sabi nga, bakit mo ako laging inaabala? Dumating ako para bigyan ka ng pera. Ito na para sa'yo. Ako ang nagsulat ng AFI. Kailangan mong bayaran ito. Pero, hiling ko lang ang isang pabor sa'yo. Anong pabor? Pwede ka bang samahan ako ng ilang sandali? Pagbalik ko, medyo malala ang withdrawal ko. CJ, dahil sa lahat ng pinagdaanan natin ng magkasama, pangako gagawin ko. Ano nang ginagawa mo? Ang saya naman. Nandito na tayo sa bahay. Mag-isa lang ako sa malaking bahay, ang lungkot. Mas kampante ako rito. Hello. Si Xiao Xiao. Ikaw, isang mata ng lobo. Binugbog ako, alam mo ba? Magsimula ka ng humingi ng tawad sa akin. Anong pakialam ko kung binugbog ka? Yung boyfriend mong puti ang mukha ang bumugbog sa akin. Kahapon, pumunta siya sa kumpanya at binugbog ako. Sabi niya, inaabuso ko ang mga empleyado. Nag-o-overtime ako pero walang bayad. Ngayon, nakahiga ako sa ospital. Kailangan mong bayaran ang gasto sa ospital. Ako ang nanuntok. Karapat dapat siyang masuntok. Matagal mo na akong sinasamantala. Nag-o-overtime ako pero walang bayad. Pinapabiyahe mo pa ako tuwing weekend. Sinabi pa na puno ng dumi ang isip ko. Sana nga, deserve ko yan. Kung may lakas ka, mag-report ka sa pulis. Nakabawi na ako. Nakapagbawi na ako ng kalahati. At saka yung exhibitionist, nahuli ba siya sa totoong buhay? Mabuti naman kung nahuli siya. Sa wakas nahuli na namin itong pervert. Mukhang may bahagyang konsensya ka rin. Bless you. Siguro ako pa rin ang dapat. Palagi naman akong may konsensya. Pero dati, walang nag-udyok sa akin na ilabas ito. Dahil sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Pipilitin na kitang pansamantalang tuluyan ng ilang araw. Dapat ba tayong pumunta kay Boss G? Para itanong kung ano talaga ang nangyayari. Sapagkat nagbayad naman tayo. Sige, punta na tayo ngayon. Bumalik na tayo sa totoong mundo. Bakit may nalalaglag na mga petals? Itong nakakainis na after effect na ito ay mas nakakabuwal pa kaysa sa withdrawal symptoms. Huwag mo munang isipin yan. Pumunta na tayo kay Boss G para mag-ayos. Gusto kong makita kung ano talaga ang hitsura ng tusong negosyante na may tindahan ng oras. Sa totoong buhay, ano kaya siya? Akala mo ba ang tindahan ng oras ay parang convenience store sa ibaba? Sasabihin mo lang at makikita mo na. Si Boss G ay nagnenegosyo sa ibang panahon. Sa realidad, wala siyang pisikal na tindahan. Pero sinabi mo kanina na pupunta na tayo. Kailangan mo ako. Niloloko mo ako. May paraan ako. Matagal ko nang nalock ang kanyang signal sa panahon. Sa pamamagitan ng Departamento ng Teknolohiya. Nakalipas na lungsod ng anime. Ang negosyanteng ito ay mahusay sa pagpili ng lugar. Nakatago ng maayos. Natatakot na mahanap ng mga kliyente at mapalo. Ngayon tayo dalawa ay magtutulungan. Dapat nating ayusin ang mga bayarin. Sabi mo, niloko kanya ng 1 milyong yuan, ayos lang. Pati ang kaunting ipon ko ay naloko rin. Ako ay may malubhang depresyon. Wala bang konsensya siya? At saka, pinabayaan ka na maging isang matandang puno. Ngunit pinilit mo akong saktan ka sa lugar na iyon. Paano na ako magiging acupuncturist kung kumalat ito? Humupa ka na, hintayin mo siyang makita. Paalalahanan mo siya na mag-sorry sa iyo.
May bug na naman. Kailan ba maayos ang sira-sirang sistemang ito? Ginoong Chia. Ayan, Gil. Shy. Manggaganso, bakit ka pa nagtatanong? Hindi ba sapat na ang pinagdaraanan namin dahil sa iyo? Kailangan naming makuha ang paliwanag mo ngayon. Mga ninuno, pasensya na, pasensya na. Sa lahi ng sistema ito, biktima rin ako. Biktima. Kumikita kayo sa aming pera. Pinapahirapan kami sa virtual na mundo. At may mukha pang magsabing biktima sila. Tingnan ninyo, kakabukas lang ng tindahan ng oras at espasyo. Nasa testing stage pa ang sistema. Nagkataon na nagsabay ang dalawang kwento. Nag-overlap ang mga mapa, kaya ang daming bug na lumabas. Hindi mo ba kayang ayusin? Gumastos na ng 1 milyon. Tinurukan pa. Nabasa ng ihi ng aso. Pinagsabihan na tanga. Gusto ko rin sanang ayusin. Pero na-invade ng virus ang core code. Ngayon, hindi lang ang kwento ninyo ang may problema. Maraming mundo ng mga kliyente ang nagulo na. May mga kliyente na biglang naglabas ng cellphone sa sinaunang mundo. May mga kliyente na biglang nagtatanim sa hinaharap na mundo. Lahat ay nagulo na. Ano ang gagawin natin? Hindi pa ako lubos na nakakalabas sa depresyon. Nandyan pa rin si Chaling Chen ang naglilipad ng mga petals. Sa totoo lang, may isa pang paraan. Anong paraan? Kung nais ninyong tuluyang ayusin ang kwento ninyo. Tanggalin ang lahat ng epekto. Kailangan nyo akong tulungan na tapusin ang huling misyon ng pag-aayos ng oras. Misyon! Gusto nyo na naman kaming lokohin. Hindi talaga. Pagkatapos ng misyon, ganap na mawawala ang mga epekto ng punong espiritu. Hindi na muling mahuhulog ang mga petals. Miss Shy, tuluyang gumaling ang iyong depresyon. Sa totoong buhay, nakakamtan mo ang tunay na kaligayahan. At saka, ibabalik ko pa ang lahat ng ginastos ninyo. Siya, Chairman, 1 milyon. Miss Shy, lahat ng ipon mo. Walang kulang. Anong gawain? Linawin mo. Pumasok ang virus sa 3 pangunahing punto ng oras at espasyo, na nagdulot ng kaguluhan sa kwento, at kalituhan sa alaala. Kailangan nating pumasok sa mga puntong ito ng sunod-sunod, upang alisin ang virus, at ayusin ang code, para maibalik ang lahat ng oras at espasyo sa normal. Mukhang napakadali. Bawat node ay may katumbas na tagapangalaga ng takot. Ito ang mga bagay na pinakakinatatakutan ninyo, at hindi ninyo maipagkakait na nagiging anyo nito. Kailangan ninyong harapin ang inyong sariling takot, upang matalo ang virus. Hindi ka ba natatakot? Para sa refund, para ganap na gumaling. Laban tayo. Ayos. Unang punto. Virtual na alaala na punto. Ito ang karanasang naranasan ninyo sa Cherry Blossom Mountain. Nakatago ang virus sa ilalim ng puno sa Cherry Blossom Mountain. Tagapangalaga ng mga demonyo sa puso ay ang pinaka-nakakalungkot na sandali ninyo sa virtual na mundo. Handa na ba kayo? Handa na. May mali. Masyadong tahimik dito. Bumalik na kayo. Gusto ba ninyong manatili pa? Manatili dito magpakailanman. Ito ay virus. Agad na hanapin ang sentro. Wasakin ito. Iyan na iyon. Maliit. Huwag umalis. Huwag umalis. Manatili ka at samahan kami. Tayo ay laging magkasama. Ling Chen, ikaw ay isinilang na nag-iisa. Bakit ka pa makikisali sa mundo ng tao? Manatili ka. Maging iyong punong espiritu ng maharlika. Umalis ka dito. Iyan ay isang ilusyon ng virus. Hindi totoo. Nasa langit ang mga magulang mo at pinapanood ka. Umaasa silang mabuhay ka ng maayos. Hindi sa isang virtual na mundo. Alam kong peke kayo. Sawa na ako sa pag-iisa. Ayaw ko nang maging puno na walang damdamin. Gusto kong maging tao. Gusto kong makipagkita kay Shixeoxiao para magkaroon ng tunay na buhay. Lumabas na ako. Ang galing. Nagawa na ang unang bahagi. Ang husay ninyo. Huwag kang masyadong masaya agad. Ang pangalawang bahagi ang mas mahirap. Mga punto ng realidad. Kaugnay nito ang pinakamalupit na alaala sa inyong realidad. Nakatago ang virus sa inyong mga sugat.
tagapangalaga ng mga demonyo sa puso. Sila ang mga tao at bagay na pinakakinatatakutan ninyong harapin. Handa na ba kayo? Handa na. Huwag mag-alala. Huwag, huwag. Huwag tumingin. Lahat ito ay ilusyon. Ito ay virus. Siksiyaw-ksiyaw. Hindi mo na naisip na tawagan ang mga magulang. Hindi mo sila napigilan na umalis. Lahat ng ito ay kasalanan mo. Karapat-dapat kang magdusa. Siksiyaw-ksiyaw. Hindi ito kasalanan mo. Ang mga aksidente ay hindi kailanman kasalanan ng sinuman. Ang pinakamimithi ng mga magulang mo ay na makapagpatuloy ka ng ligtas at masaya. Hindi ang mabuhay sa pagsisisi magpakailanman. Matapang mong ginastos ang pera para bumili ng virtual na oras. Dahil sa ikaw ay may malalim na damdamin. Hindi ka nagkasala. Ikaw ang pinakamatapang na babae na nakita ko. Wala akong pagkakamali. Sinikap ko ng mabuti na mabuhay. Hindi ko dapat sisihin ang sarili ko. Tama, wala kang pagkakamali. Ngayon, paalam sa nakaraan. Nanay, tatay, si Dawang, miss ko kayo. Ngunit hindi na ako maiiwan sa nakaraan. Kakain ako ng maayos. Matutulog ako ng maayos. Mabuhay ng maayos. Dalhin ang inyong pagmamahal at mamuhay ng masaya. Hindi na ako nag-iisa. Dahil kasama ko si Siksiyaw-ksiyaw. May tunay na kasama na ako. Hindi ko na kailangang tumakas. Maaari kong harapin ang katotohanan ng may tapang. Napakabuti. Nagawa na ang 2 node. Isa na lang ang natitira, ang pinagmulan ng oras at espasyo. Kapag ito ay naayos, lahat ng problema ay malulutas. Ang huling node ay ang pinagmulan ng oras at espasyo. Ito rin ang pugad ng virus. Pinakamahirap ito. Ang pinagmulan ng oras at espasyo ang sentro ng lahat ng mundo ng oras at espasyo. Ang pinuno ng virus ay nakatago dito. Kailangan ninyong mag-ingat. Magaling ang pinuno ng virus sa paglinlang. Huwag kayong maapektuhan. Ito ang Time-Space Protection Bracelet. Makakatulong ito sa inyo na labanan ang ilang bahagi ng atake ng virus. Ito na ang huling hakbang. Dapat itong magtagumpay. Alanan, huwag kang mag-alala. Sa wakas, nandito na. Ililibing ko kayong lahat dito magpakailanman. Hayaan mong maligaw ang lahat ng oras at espasyo. Liko ka sa likod niya at atakihin ang core. Ako ang bahala sa kanya. Xialing Shen, isa kang nag-iisang halimaw. Walang tunay na magmamahal sa'yo. Si Siksiyaw-ksiyaw, hindi kailanman gagaling ang iyong depresyon. Hindi ka magiging masaya buong buhay mo. Kayong dalawa ay isang pares ng mga tanga. Niloloko kayo ni Boss G ng paulit-ulit. Walang magandang resulta na mangyayari. Siksiyaw-ksiyaw, huwag makinig sa kanya. Binibintang niya tayo at niloloko tayo. Nakapagtagumpay na kami sa aming mga demonyo sa isip. Hindi kami natatakot sa kanya. Ikaw ang tunay na halimaw. Nabubuhay ka sa negatibong emosyon. Ngunit kami ay may pagmamahal. May tapang at may isa't isa. Hindi mo kami kayang talunin. Pulseras, gisingin ang lahat ng kapangyarihan. Sing-sing, gisingin ang lahat ng kapangyarihan. Nagtagumpay. Naiayos na. Lahat ng oras at espasyo ay bumalik sa normal. Sa totoo lang, may isa pang bagay. Hindi ko kailanman sinabi sa inyo. Na nag-overlap ang kwento ninyong dalawa. Hindi ito bug ng sistema. Ito ay sinadya kong ayusin. Ano? Sinuri ko ang mga kapalaran ninyo. Sadyang magkapareha. Ang inyong mga kaluluwa. At saka, sa totoong buhay, nag-iisa kayong lahat. Kailangan niyong magpagalingan sa isa't isa. Gusto ko sanang ayusin para sa inyo ang isang romantikong pagtatagpo sa iba't ibang panahon. Ngunit sobrang tamad ng sistema. Naging nakakatawang kwento na lang. Huwag magpadalos-dalos. Ibabalik niya ang pera. Talagang gumaling na ang aking depresyon. Hindi na ako mag-iisip ng mga walang kapararakan. Hindi na ako malulungkot. Alam ko na. Sigurado akong kaya mo. Congratulations, Yange. Shy, ginoong Chia. Tapos na ang pag-upgrade ng sistema ng Time-Space Store.
Naglabas ng espesyal na time-space package para sa magkasintahan. Romantikong kamangha-mangha, walang bob. Binibigyan namin kayo ng diskwento. Gusto niyo bang subukan? Ayaw ko na. Nandito ka na sa totoong buhay. Ayon na ang pinakaromantikong panahon. Mukhang. Ang negosyo ko bilang buwanang tagapag-ugnay. Mas kumikita pa kaysa sa tindahan ng oras at espasyo. May bago kang order. Nandito na. Anong ginagawa mo? Nagpapanik ako. Natakot na baka may tamad na matulog ng mahuli. Nakalimutan kong pupunta sa likod na bundok ngayon. Ngayon pupunta kaming tingnan ang matandang punong sakura. Kain muna tayo. Nagluto ako ng chicken soup na paborito mong maliit na mami. At saka ng butter cake. Lalong tumatapang si Chu, mas masipag na ngayon. Sa iyo lang siya masipag. Hahaha. Anong tinatawanan? Tinatawan kita dahil dati kang isang tanga na puno ng mga talulot. Oh. Sino ba ang unang niyayakap ako at umiiyak? Sabi ay natatakot na malaglag ako. Noon yun. Ngayon, hindi na ako natatakot sa'yo. Kumain ka na. May sorpresa tayo ngayon. Anong sorpresa? Kapag sinabi ko na, hindi na ito sorpresa. Kumain ka na. Salamat sa iyo. Salamat sa pagsama sa akin sa pinakamahirap na panahon. Dapat akong magpasalamat sa iyo. Ikaw ang nagdala sa akin mula sa libu-libong taong pag-iisa. Zhaling Chen. Sabi mo, maaari bang maalala pa ng punong ito tayo? Siyempre. Babantayan nito ang ating kaligayahan habang buhay. Uy, ang mga magkasintahan ay nag-aasikaso ng kanilang pagmamahalan. Boss J, bakit ka nandito? Nandito ako para sa after-sales follow-up. At para dalhan kayo ng regalo. Ito ang Eternal Love Flower. Eksklusibong produkto ng Time and Space Store. Naway pagpalain kayo ng matamis na pagmamahalan habang buhay. Walang pagtatalo, walang paghihiwalay. Wow, salamat, Boss G. Walang bayad, di ba? Ginoong Cha. Sobrang kilala na tayo. Bakit ka pa manghihingi ng bayad sa regalo? Sa totoo lang, dati mo kaming niloko ng 1 milyon. Alanan. Tama. Inaasikaso ko para sa inyo ang isang maliit na kasal sa oras at espasyo. Dito mismo sa ilalim ng puno ng cherry blossom. Walang bug, sobrang romantiko. Gusto mo bang subukan? Totoo ba? Gusto mo ba? Gusto. Ngayon, ipinapahayag ko. Ngayon, ipinahayag ko na ang kasal sa oras at espasyo ay opisyal na nagsisimula. Chaling Chen, nais mo bang pakasalan si Shixia Oxiao? Kahit sa kahirapan o kayamanan, kalusugan o sakit. Mamahalin mo ba siya, poprotektahan at aalagaan siya habang buhay? Nais ko. Shixia Oxiao, nais mo bang magpakasal kay Cha Shujing o kay Cha Zong? Maging kasama niya, mahal siya, cling sa kanya buong buhay. Hindi na niya hahayaan pang magkasakit siya, hihintayin niya ang kamatayan niya. Ako'y handa. Perpekto. Sobrang saya ko. Ako rin. Sa hinaharap. Araw-araw magiging ganito ang kasiyahan. Chaling Chen. Salamat at dumating ka sa tabi ko. Ako ang dapat magpasalamat. Aking maliit na manggagamot.